may binigay po sa akin si Miss Marian Rivera. Wow! Naggagamitin mo sa concert mo. Request po ni Ate Yan. Sandali. May nanliligaw ba sa'yo ngayon? Siya ang tinaguriang La Nueva Contrabida dahil sa kanyang mahusay na pagganap bilang si Cheska sa katatapos lang na Kambal Karibal. Sa susunod na buwan, ipamamalas naman niya ang husay sa pagkanta sa kanyang first ever solo birthday concert. Sa kanyang angking ganda at talento, hindi katakataka na mayroon na siyang mahigit sa 1 milyong followers sa Instagram. Ngayong gabi, silipin natin ang kanyang rehearsal at alamin ang kwento ng tunay na buhay ng teen star na si Kailyn Alcantara. Nang ikaw ay lumisan, natangay mo'y katwiran na nagmamahal sa'yo. Kasabay ng kanyang first ever solo birthday concert na gaganapin sa September 8 ay ang album launching din ng kapuso teen star na si Kailyn Alcantara, kung saan isa sa kanyang mga single ang kantang Parang Baliw. Nang ating suyuan. Kaya bukod sa tinaguriang La Nueva Contrabida, binansagan na rin siya ngayong La Nueva Diva. Para bang baliw na umiibig pa. Excuse me naman sa napaka-busy babae ngayon. Hello po. Kailyn. Hello po. Nako, hello, and this is your team? Yes po. Nasang stage na ba ng preparation ng concert mo? Nakapag-band rehearsals na din po kami and dance rehearsals. So, nangangalahati na po kami. Sa unang pagkakataon, ipinasilip sa amin ni Kailyn ang ilan sa mga isusuot niya sa kanyang concert. Approve na ba sa'yo to? Well, yung may sunflower po, approve po talaga yun sa akin. Sunflower, eto. Here. And meron pong pa-belt na sunflower. Parang tribute sa fans mo rin. Yes, Kaya ka magsusuot ng something na may sunflower. Yes po. Ang boots daw na ito na susuotin din ni Kailyn, regalo lang naman ng kapuso primetime queen na si Marian Rivera. Ito po yung boots na yun. Tada! Okay, wow. Naggagamitin mo sa concert mo. Request po ni Ate Yan yan. Well, opo, gagamitin ko po talaga ito sa concert. Swerte to. Opo. Sino-sino pa yung mga aabangan namin na mag-guest sa concert mo? I have 5 guests po. It's Migo Adeser, Derek Monasterio, Christopher Martin, Jerry Gonzalez, and James Wright. Puro lalaki. Puro lahat. lalaki. Siyempre, ikaw lang ang rose among the thorns. Ganon. At ano pang aabangan? Meron ba kaming, I heard meron kang gagawing special number na hindi mo pa nagagawa sa buhay mo? Yes po, ever. So, ni-request ko po yun and magpi-play po ako ng isang instrument na rare lang po yung babae yung magpi-play nun. So, hindi natin pwede sabihin dahil surprise yun. Yes po. Okay. Sa Setyembre, gaganapin ang concert ni Kailyn bilang selebrasyon na rin ng kanyang 16th birthday. Ipinanganak si Kailyn Nicole Alcantara noong September 3, 2002 sa lalawigan ng Camarines Sur. Bunso siya sa 3 magkakapatid. Meron ka bang mga konkreto, vivid memories of your childhood in Bicol? Anong nilalaro mo doon? Boyish po kasi ako. And lahat po ng parang pinsan ko, my brothers, lahat po sila lalaki. So, when you say boyish, boyish in what way? Boyish po, like the way I walk, the way I sometimes talk. And kumbaga parang mas malapit po ko sa lalaki. Pero kapag daw mag-isa at nakaharap sa salamin, lumalabas ang tunay na Kailyn. Siguro 2-3 years old siya. Nagkukulong siya palagi sa room. Sa harap siya ng salamin, sa yung aparador, may salamin doon. And umaarte siya doon. Umiyak, tumatawa mag-isa. So pagka alam naming nagkukulong, sinisilip namin siya doon sa pinto. Pero sa kabila nito, hindi pala pag-aartista ang pinangarap noon ni Kailyn. Gusto ko pong maging part ng military. Sundalo? Sundalo po. Ano sa pagiging sundalo ang nagustuhan mo? Yung lakas lang po ng loob nila para sa bayan. And then yung lakas ng loob nila para
pumunta dun sa gera na yun na hindi nila alam kung makakalabas sila dun ng buhay. Wow, para at a lang sa young bahay. age, ano ka na ha? Yan ang naiisip mo ha? Ano naman yung hardships na sinasabi mo nung bata ka? Nag-separate po yung parents ko. Kwento ni Kailin, mula nang magkahiwalay ang kanyang mga magulang, sa Maynila na sila nanirahan ng kanyang ina. Paano yon naka-apekto sa'yo? Good and bad? Siyempre po, nami-miss ko po yung mga brothers ko. Like, may nakita ko sa school na parang sobrang teleserye pero nangyayari pala talaga sa totoong buhay. But the good side naman po, siguro po mas naging strong pa ako and mas naging parang desidido pa ako na gawin yung mga bagay-bagay. Pero makalipas ang 10 taon, muling nabuo ang pamilya ni Kailin. Bagay na lubos niyang ipinagpapasalamat. Yun, nagkahiwalay kami ng mama niya. Nag-hold on siya dun sa pangarap na magkakabalikan pa. Sa pakikipagsapalaran nila dito sa Maynila, nabuo ang pangarap ni Kailin na pasukin ang pag-aartista. Kailan pumasok yung i-explore mo ang pag-aartista? Nag-audition po. May nag-flash po ulit sa TV na pa-audition po ng isang reality show na pang-kids din. Noong una nga po, dahil yung time na po yung parang nag-give up na po ako sa showbiz career ko at an early age, nag-give up na po ako. Kasi parang ang dami na po nag-reject sa akin nung time na yun. Alright, so nawawalan ka na ng loob, pero bakit tinuloy mo pa rin? Si mama po yung nag-push sa akin. Yun nga po, may time po na hindi ko na-off yung TV. Nung may nag-flash po na parang pa-audition, so sabi na, ay, be! Sabi ko, bakit nakita? Bakit nakita ni mama? Tapos, ayun po, pinuntahan namin. Ang dami po namin, 10,000 po kami doon sa ano. So, pang 3,000 po ako. So, wow, ibang klase pala pinagdaanan mo ha. And then what happened? Pang 3,000 ka, finally nakapag-audition ka. Until po naging 50 kami, and then pabawas po ng 10, hanggang sa naging 20 po kami. 10 boys, 10 girls. So, Okay. isa po ako, yeah. And then ako po yung pinakaunang natanggal sa girls. Kung ba nakapasok So po another ako, rejection. Sa kabila ng ilang beses na pagkasawi sa mga sinalihang audition, nagpursige at nagtiyaga si Kailin Alcantara para makamit ang pangarap na maging artista. Hanggang sa dumating na nga ang oportunidad na kanyang pinakahihintay, ang makabilang sa main cast ng top-rating supernatural drama series na Kambal Karibal. Krisan, pumayag na nga pala si Diego na maging date ko sa ball. Okay lang naman sa'yo, di ba? si Tito Manny Vallister po sabi niya sa akin, try mo naman dito sa kabila and then try to explore. So, nag-explore po ako and luckily, nakuha ko po yung role sa Kambal Karibal. Nag-audition si Kailin para sana sa role ng Batang Teresa. Pero ang papel na ibinigay sa kanya, ang kontrabidang si Cheska. Okay na ako kung matanggap man ako dito. Thank you. Yes. Pero kung hindi ako matanggap, accept ko kasi malalaking artista po sila eh. So, para I'm not expecting. Masyado kang pakipot. Kaya ngayon na nawalan ka, iiyak-iyak ka! And because of Kambal Karibal, ikaw ngayon ang binansagang La Nueva Contrabida. Kamusta ang run ng Kambal Karibal working relationship with your co-stars there? Parang, sige, ipapakita na namin sa inyo kung gaano kaganda yung story, pero hindi namin ina-expect na tataas po yung ratings namin. So, nung nagulat po kami nung lumalaban po yung ratings namin. Oo. So, parang nagulat po kami lahat. And then, with that po, mas nagpursige pa po kami na pagandahin yung show. Isa sa mga nakasama ni Kailin sa Kambal Karibal ang young actor na si Jeric Gonzalez. Pag trabaho talaga siya, nag-iiba siya, nagta-transform siya. Ayun nga, katulad ng role niya sa Kambal Karibal bilang Cheska. Hindi namin alam kung paano niya ginagawa yun, pero nakikita namin yung hard work niya, yung sa script, sa lahat, yung hugot niya, lahat doon sa pag-iyak niya, feel namin talaga. Masaya si Kailin at lahat ng bumubuo ng Kambal Karibal sa mainit na pagtanggap ng publiko sa kanilang programa. Dahil dito, umani ng mas maraming tagahanga ang Kapuso Teen Star. Anong pinakamatamis na sinabi sa'yo?
Siguro po yung pinakamaganda po na natanggap ko pagkatapos ng lahat after Kambal is nabigyan ko ng justice yung role. Nabigyan ko yung justice ng yung katawan ni Cheska. Tapang. Grabe ka naman, Nori. Kakamustahin ko lang naman si Crisan. Yun nga lang, marami rin daw ang na-carried away sa pagganap ni Kailin bilang kontrabida. Mukha kang panda! Siya yung kaibigan mo mukhang palaka. Ano sinasabi nila? Sabi, hoy, bakit mo sinasaktan si Crisan? Wala kang karapatan, ampon ka lang. Sabi, ay, grabe siya. Talaga? Mahaba lang ang buhok mo. Pero mas deserving ako ng pagmamahalin. Mula sa pananampal at pagtataray sa Kambal Karibal, kakaibang Kailin naman ang napapanood natin sa variety show na Sunday Pinasaya. Mas mahirap sabihin sa ex mo ang salitang mahal kita. Bukod sa pagpapakita ng talento sa pagsasayaw at pagkanta, isang kwelang Kailin ang nagpapasaya sa atin. Anong naitulong sa'yo ng pagiging host ng Sunday Pinasaya? Hindi po nila pinaramdam sa akin na, okay, dahil bago ka pa lang, wala ka muna sa grupo namin. Kumbaga lahat po sila, pinapasok talaga ako dun sa family. Ako na nga lang po yung nahihiya. Meron din po kaming sisiga-sigaan. Magaan siyang katrabaho, tsaka magaling siya. In fairness, talagang wala akong talagang magaling yung batang yon. Magaan siyang katrabaho, friendly siya, palabate. Which is, syempre, yun naman talaga ang dapat sa isang artista. Malaki raw ang pasasalamat ni Kailin sa lahat ng mga nagtiwala sa kanya at sa kanyang talento. Ganoon din sa mga fans na walang sawang sumusuporta sa kanya. Kaya naman para higit pa siyang makilala ng kanyang pinakamamahal na mga tagahanga, narito ang ilang fun facts na dapat ninyong malaman tungkol kay Kailin. Okay, Kailin, hawak ko dito ang ilang facts, mga katotohanan tungkol sa'yo. Pero syempre gusto kong i-expound mo kung bakit ba significant sa buhay mo itong mga hawak ko. Are you ready? Yes, I'm ready. Unahin natin ang keso. Keso. Cheese po. I love cheese. Sobrang mahal na mahal ko po. So, pinapapak mo siya? Yes po. And then, paborito ko po talaga siya. Next. Beyonce. Siya po yung spirit animal ko. And she's my queen. Well, aside from Phoenix. Anong favorite song mo ni Beyonce? Dami, no? Flawless po. Flawless. So sa concert mo, may Beyonce element ba doon? Yes po. Nag-request din po ako. Beyonce Nagli po siya. Nice. Ay, ito. Sige. Rosario. Yes. Bawat bag ko po, sa wallet ko meron po ako rosary. So parang, kasi po, every time po na may rosary ako, I feel protected and secured. Oo. Next! Naku, ang daming fans ito. Hi, Lee Jung-suk, my baby! Siya po talaga yung... My baby talaga. Siya po talaga yung crush ko sa Korean actor. Oo. So parang lahat sila, iba't iba ako si Lee Jung-suk. Ano bang hanap mo sa isang lalaki? May humor po. Gusto ko lang po yung nakakatawa and positive lang po talaga yung labas, yung pananaw nila sa buhay. Ano yung SKL? Share ko lang. Bakit share ko lang? Ako po kasi madaldal ako. Tapos minsan may mga nadadaldal ako na hindi naman konektado dun sa dinadaldal ko. So parang okay, share ko lang. So naging parang expression mo siya. Oo, share ko lang. Sa ngayon, full blast ang paghahanda ni Kailin Alcantara para sa nalalapit niyang birthday concert na take flight ngayong September 8. All-out performance daw ang ibibigay niya para sa kanyang fans na kung tawagin niya ay Sunflowers. Hi guys! So, andito po kayo ngayon sa rehearsal ng aking Kailin Take Flight Concert. So, ito po ang aming venue for today. Ito ang dalawa sa aking mga dancers, si Rosel and si Audrey. So, ayan, ang gaganda nila. Sana di nila ako masapawa sa stage. So, okay. So, nakakadalawa na po kami na dance rehearsals and dalawang prods na din po yung na-rehearse namin. So far, so good. Mahaba pa ang pasensya nila sa akin. This is what I want. So, parang nilalasap ko siya ngayon. And
katulad ng sinabi ko sa interview kanina, I don't want to disappoint my fans. So that's why I'm really trying my best and doing my best para mapasaya sila. So, isa na to sa mga ginagawa ko na yun. Sa itinatakbo ngayon ng kanyang karera, #thankfuleveryday at talaga namang blessed itong si Kylene. Pero sa kanyang umuusbong na showbiz career, marami pa raw siyang gustong ma-experience. For a change, imbes na manampal, nasa bucket list daw niya ang masampal. Gusto ko pong masampal ako ni Miss Gladys Reyes, Miss Maricel Soriano, and Miss Shari Hill. Sabi ko nga po kay Derek, kasi kasama po ni Derek si Derek Monasterio po si Miss Gladys sa Inday. Tapos nami-meet ko din po si Miss Gladys. Parang gusto ko, parang random ko na siya. Pwede ko ba sampalin? Tapos videohan lang natin. Sa ngayon, marami pa raw plano si Kylene, pero hindi raw kasama rito ang pagkakaroon ng love life. Sandali, may nanliligaw ba sa'yo ngayon? Wala po. Ayoko. Wow, kumakayok. Ang ganda mo Walang nanliligaw sa'yo ngayon. So, walang love life si Kylene ngayon? Career ko po, love life ko. Oo and naman, cheese and magsi-16 lang food. to Opo. Malakas na kayo si Jack. May kasabihan na good things come to those who wait. Pero para kay Kylene, greater things come to those who wait and work hard for their dreams. Ngayong unti-unti na niyang nakakamit ang kanyang pangarap. Patuloy daw na pagbubutihan ni Kylene ang kanyang larangan para sa kanyang pamilya at mga nagmamahal sa kanya. Anong aral ng tunay na buhay ni Kylene Alcantara? Magtiwala sa Panginoon and syempre magtiwala sa lahat na nakapaligid sa'yo. Kung may negative man, turn it into positive. Hanggang sa susunod na Miyerkules, ako po si Rhea Santos. Bawat karanasan, may mga aral na tumatatak sa ating mga puso at isipan. Sama-sama ulit tayong makibahagi sa mga kwentong personal, dito lang sa Tunay na Buhay.